latest nating satellite image, itong si Typhoon Goring, huling namataan sa layong 145 kilometers east-northeast ng Tuguegarao City, Cagayan. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 155 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na aabot sa 190 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa direksyong south na may bilis na 10 kilometers per hour. Samantalang ito ating southwest monsoon o habagat, patuloy pa rin yung epekto niya dito sa area ng Central Luzon, Southern Luzon, Visayas, and also sa may Mindanao area. At maliban nga dito sa ating habagat at dito kay Typhoon Goring, meron tayong minomonitor na low pressure area. Ito ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at huling namataan sa layong 2,140 kilometers, silangan yan ng may Central Luzon. Itong low pressure area na ito ay mababa yung tsansa na maging bagyo in the next 24 hours. Ito naman yung inaasahan natin na magiging track nitong si Typhoon Goring. So, naasahan natin after 24 hours, nandito na siya sa may 195 kilometers east-northeast yan ng Kasiguran, Aurora. Then, after 48 hours sa August 28, Monday, 355 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa may Cagayan. Then after 72 hours, August 29, dito naman 235 kilometers east-southeast ng Basco, Batanes. Then after 96 hours, 110 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Then after 120 hours, August 31, Thursday, nasa may layo na siyang 290 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. Then, dahil nga dito kay Typhoon Goring, may nakataas na tayong mga tropical cyclone wind signal sa iba't ibang parte ng ating bansa. So, dito, may signal, nakataas ng signal number 3 sa northeastern portion ng Cagayan at extreme eastern portion ng Isabela. Signal number 2 naman nakataas sa may eastern portion ng Isabela at sa may eastern portion ng Cagayan, pati na rin sa may northeastern portion ng Aurora. Signal number 1 naman nakataas dito sa may Batanes area, nalalabing bahagi ng Cagayan kabilang ng Babuyan Island, nalalabing bahagi ng Aurora, dito sa may Quirino, nalalabing bahagi ng Isabela, sa may Apayao, sa may Nueva Vizcaya, sa may Ifugao, sa may Mountain Province, dito rin sa may Kalinga, sa may Abra. Signal number 1 pa rin tayo dito sa may ilang bahagi ng Ilocos Norte, ilang bahagi ng Quezon kabilang ng Polillo Islands, at sa ilang bahagi ng Nueva Ecija, pati na rin sa may Calaguas Island. Kaya yung mga kababayan natin na nakatira sa mga areas na may mga tropical cyclone wind signal, patuloy pa rin natin silang pinag-iingat dahil sa mga banta ng mga malalakas na hangin. Ano naman inaasahan natin sa mga malalakas na pag-ulan? Inaasahan natin for today until tomorrow afternoon, 100 to 200 millimeters of rain sa may mainland Cagayan and also sa may Isabela. Then 50 to 100 millimeters of rain sa may Babuyan Island, Aurora sa may Cordillera Administrative Region, Ilocos Region sa may Northern Quezon kabilang na nga ang Polillo Islands. For tomorrow naman, hanggang Monday afternoon, 100 to 200 millimeters of rain, inaasahan natin sa may eastern portion ng mainland Cagayan, pati na rin sa may Isabela, and 500 to 100 millimeters of rain sa may Babuyan Island, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan sa may Isabela, sa may Cordillera Administrative Region, sa may Ilocos Region, sa may Aurora, at ang Northern Quezon, kabilang na ang Polillo Island. Kaya yung ating mga kababayan na nung mga nakaraang araw pa inuulan, pinag-iingat pa rin natin sa banta ng mga pagbaha, pati na rin pagguho ng lupa. Lagi tayong mag-update. Yung ating mga Regional Services Division ay maglalabas ng mga rainfall advisory, thunderstorm advisory, o di kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. And also, kapag pinalilikas na tayo ng ating mga DRR officers, lumikas na po tayo para sa ating kapakanan. Ano naman natin inaasahan sa mga malalakas na hangin? So, eto ngang binabantayan natin si Typhoon Goring ay inaasahan nating ma-enhance niya o mapapalakas sa ating habagat o southwest monsoon at ito ay magdadala ng mga pabugso-bugsong malalakas na hangin for today sa may Bataan, sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region at malaking bahagi ng Mimaropa. For tomorrow naman sa may Bataan, Metro Manila, Calabarzon sa may Mimaropa, Bicol Region sa may Visayas, sa may Dinagat Island, pati na rin sa may Camiguin.
on Monday sa may Bataan, sa Metro Manila, Calabarzon, sa may Mimaropa, sa may Bicol Region, Visayas, Dinagat Island, Camiguin, at malaking bahagi ng Zamboanga Peninsula. And also, yung gusty conditions, mas mataas yung chance niyan sa mga coastal and also upland mountainous areas exposed sa mga malalakas na hangin. And also, dahil pa rin sa ating binabantayan na bagyo, meron tayong nakataas na gale warning dito sa may Batanes area, sa may northern coast na Ilocos Norte, sa may Cagayan, kabilang ng Babuyan Island, sa may Isabela, sa may Aurora din, sa may northern coast ng Quezon, kabilang ng General Nacar, Infanta, at Real, kabilang na ang Polillo Islands. Kaya ating mga kababayang mangingisda sa areas na yan ay kung maaari huwag munang pumalaot, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon yung karagatan sa area nito. Also, ano bang inaasahan natin sa magiging track nitong si Goring? So, inaasahan natin in the next 24 hours, ang direction niya generally southward o di kaya naman southeastward. And then, pagdating ng Monday, generally northeastward or eastward siya pagdating nga ng Monday. Then afterwards, matatapos na yung looping path nitong si Bagyong Sigoring, and then magmo-move na siya papuntang northwest on Tuesday, papunta sa may karagatan sa east of Taiwan. And also, dahil nga sa favorable environment, inaasahan na, or malaki yung chance na by Monday, marireach niya na yung super typhoon category. However, dahil sa upwelling of cooler waters, and then sa kanyang mabagal na paggalaw, yung intensification niya malilimit by Monday or early Tuesday.